Nanalo sa loto, pinatay. The case of Arturo Eufemia. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you enjoy real stories narrated in Tagalog, in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Dahil sa hirap ng buhay, pangarap ng halos bawat Pilipino ang maka-jackpot sa loto. Para sa marami, ito ang simbolo ng pag-asa, isang biglaang pag-angat, isang pagkakataong magbago ang takbo ng buhay. At minsan, nangyayari talaga ang himala. Isa sa mga nakaranas nito ay ang pamilya ni Arturo Eufemia. Si Arturo ay mula sa San Roque, Antipolo City. Ang kanilang pamilya ay isang ordinaryong pamilya na biglang nabiyayaan. Napanalunan nila ang jackpot prize na umaabot sa 19 million pesos. Isang panalong kayang magpabago ng lahat. Ngunit, ang hindi nila alam, ang perang ito rin ang magiging simula ng isang trahedyang hindi na nila matatakasan kailanman. Madaling araw ng October 28, 2002, rumisponde ang mga pulis sa bahay ng pamilya Eufemia sa Antipolo. Doon nila natagpuan si Arturo. Nakadapa, malamig na ang katawan, naliligo sa sariling dugo. Ilang beses siyang binaril, sa leeg, sa tiyan, pero ang tuluyang kumitil sa kanyang buhay ay ang bala sa dibdib na tumagos sa kanyang puso. Ilang araw lang ang nakalipas matapos niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Isang gabing puno ng tawanan, ng kasiyahan at ng pagbabahagi dahil namigay pa siya ng balato sa mga taong nandoon. Isang gabi ng selebrasyon na hindi nila alam malapit na palang matapos. Sino nga ba ang may kagagawa nito at bakit nila ito nagawa? Si Arturo ay 58 taong gulang noon, isang taxi driver na buong buhay nagbabanat ng buto. Simple lang ang kanyang pangarap, ang makapagpahinga, ang maranasan naman ang buhay na hindi puro pagod. Kung tutuusin, hindi naman siya naiiba sa marami sa atin. Madalas pa nga siyang magbiro sa kaibigan niyang si Rico Guatno na kapag nanalo siya sa loto, bibilhin niya ang mga bakanteng lupa sa lugar nila at ipamimigay sa mga kapitbahay. Hindi lang pangarap para sa sarili, kundi para rin sa iba, para sa kanyang kapwa. October 12, 2002, tumaya ang kanyang asawa na si Leticia sa loto. Mga numerong matagal na nilang pinanghahawakan. 13, 19, 23, 25, 30 at 40. At sa araw na iyon, tinugon ang matagal na nilang panalangin. Napanalunan nila ang 642 jackpot na nagkakahalaga ng 19 million pesos. Hindi maipaliwanag ang saya. Para bang sa wakas, natapos na rin ang mahabang laban sa kahirapan. Salamat Lord, iyon na siguro ang laman ng puso nila. Kilala si Arturo bilang mabait at mapagbigay. Yung tipong kahit kapos, marunong pa rin siyang magbahagi. Noong nagpapaayos sila ng bahay, sinisigurado niyang may pagkain at merienda ang mga manggagawa. Kapag may extra, nagbibigay pa siya ng alak at sigarilyo. At nang dumating ang biyaya, mas lalo pa siyang naging bukas palad. Halos gabi-gabi, may handaan sa kanilang bahay. Walang pinipili, kamag-anak, kapitbahay, lahat ay welcome.
Ngunit minsan, hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay masaya para sa'yo. 16 na araw lamang matapos manalo ng jackpot sa loto, natagpuang patay si Arturo sa loob ng sarili niyang bahay. Noong una, sinikreto ng pamilya ang kanilang pagkapanalo, ngunit hindi rin ito nagtagal. Napansin ng mga tao ang pagbabago, ang bagong sasakyan, ang renovation, ang biglaang pag-angat. Kinumpirma pa ng PCSO na ang jackpot winner ay mula sa Antipolo at doon na nagsimulang kumalat ang balita, kasabay ng inggit at mga matang nakamasid. Bumili sila ng Toyota Grandia na van, nagpagawa ng bahay, nag-hire ng maraming tauhan. At dahil sa takot, bumili rin si Arturo ng 45 caliber na baril o 45. Sa isip niya, sapat na iyon para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ngunit minsan, kahit gaano ka pa kahanda, may mga bagay na hindi mo talaga kayang kontrolin. October 25, ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan. Parang piyesta. May litsyong baka, 4 na litsyong baboy. Inabot pa ng ilang araw ang kainan. Masaya, maingay, puno ng buhay. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may mga matang nakatingin. May mga taong nagbabalak ng kasamaan. Gabi ng October 27, doon na nagsimulang gumuho ang lahat. May mga armadong lalaking pumasok sa kanilang bahay, nakamaskara, may dalang baril, at sa loob ng ilang minuto, nagbago ang lahat. Narinig ang sigawan, ang pagmamakaawa, at ang sunod-sunod na pagputok ng mga baril. Nakuha ng mga salarin ang 92,000 pesos, tinangay ang bagong van, at iniwan si Arturo na wala ng buhay. May mas masakit pa, hindi lang pera ang nawala, kundi ang isang ama, isang asawa, isang taong may simpleng pangarap lang, ang mabuhay ng maayos kasama ang kanyang pamilya. Sa investigasyon, maraming pangalan ang lumutang. May mga nahuli, may mga umamin. Ayon sa kanila, pagnanakaw lang ang plano. Pero nagkagulo nang pumalag si Arturo. Lumaban siya at doon nauwi sa trahedya ang lahat. Pero hindi doon natapos ang kwento, dahil mas naging magulo ang lahat nang madawit ang mga taong malalapit sa kanya. Kaibigan, pamilya, may mga paratang, may mga hinala, may mga kwentong hindi nagtutugma. At hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang walang sagot. Sino ba talaga ang may pakana? May sabwatan ba? O isa lang itong simpleng krimen na nauwi sa isang trahedya? Lumipas ang mga taon, unti-unting natahimik ang kaso. May mga napalaya, may mga hindi na naparusahan, at ang katotohanan parang unti-unting nilamon ng panahon. May isang pamahiin, naglalagay ng sisiw sa ibabaw ng ataol para raw hikayatin ang mga may sala na umamin. Ginawa rin ito para kay Arturo. Ngunit minsan, kahit anong gawin mo, may mga katotohanang ayaw magpakita. Ang kwento ni Arturo Eufemia ay hindi lang tungkol sa swerte. Isa rin itong paalala na sa mundong ito, hindi lahat ng natutuwa sa tagumpay mo ay tunay na masaya para sa iyo. At minsan, ang isang biyaya pwedeng maging dahilan ng kapahamakan. Isang paalala na dapat palaging mag-ingat sa kung sino ang pinagkakatiwalaan. Dahil ang kaibigan ngayon, pwedeng maging estranghero bukas. O mas masakit, maaring isa palang lihim na kaaway. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento
at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.